So, good afternoon sa inyo lahat. Okay. Okay, so maraming salamat kayo nandito ulit kahit medyo umulan. So, tumila na. So, yung mga bata po nandito sa bahay nyo ay pumunta na po kayo dito sa ating bulwagan. Okay. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Okay, let's sing this song. I wanna be like Jesus. Okay. Yan na lang. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. Everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Okay, let's close our eyes, fold our hands. So, paano ba tayo mag-pray? Okay, very good na ito. Isang ito. Okay, let us pray. Let's close our eyes. Oh, hindi naman tawa-tawa sa katabi. Okay, let's pray. Dear God, Heavenly Father, we are very thankful for this evening that you have given to us as we have our activity this evening. May your holy presence be with us. Help these children as they are doing their part. Give them knowledge and wisdom that comes from above. Thank you, Jesus, for hearing and answering our prayers. These things I pray. Amen. Okay, sit down everybody. O, buko na lahat. So, good evening na. Hindi na good afternoon. Good evening to all of you. Ayan. Oh, very, naman siya sa pangawit ng I wanna be like. Okay. So, before I continue our activity this evening, I want to introduce to you myself. Ako ay si Teacher Kay Bel Buse. I am one of the teachers of Sampaloc Adventist Elementary School.
O, tawagin niyo na lang ako na Teacher K. Ayan. Okay, ngayong gabi, ay gusto kong i-group kayo sa apat. Meron akong ipagagawa sa inyo ganito. So, hindi man kayong magpili-pili ng inyong kasama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganun ha? And then, we will group you into 4. Okay? O, tingnan ko nga kung sino yung very good ngayong gabi. O, count off. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Alita yun. 4. Okay. Lahat ng 1 dito sa side na ito. Tandaan yung number. 1. Lahat ng 1 dito. Dito. Dito kayo kay Ma'am Kay. Dito kayo 1. Kasi tayo ay nagtutumuli ng oras. Group 1. Group 2. Dito sa side nito ang group 2. Group 3. Dito ang group 3. Dito ang group 4. Okay. Ganito ang gagawin natin. So, magsama-sama. Ba't na wala ang group 1? Ano nangyari? Makakalimutan na sino na group 1. Ba't na dalawa ang group 1? Kylie, you come here in group 1. Kylie, come here. Ayan, ganito. So, magsama-sama lahat ng magkakagrupo. Ganito. May ipapagawa ko sa inyo ngayong gabi. Group 3 ka? Group 3 dito sa side na ito. So, group 4. Kung kayo group 4. You sit down here, group 4. Group 4. Dito, 4. 4. Dito, 2. Okay, kayo ay uupo, hindi kailangan tumayo. Upo lahat. Meron akong 4 na ano yan, folder na hinati. Ganito ang gagawin. So, paunahan. Bibigyan ko kayo. Meron dito ako sige, ang leader sa group 1. Sino ba ang group 1? Kayo, si Briel. Ang leader sa group 2. Ikaw, ang pangalan mo? Kiano? Ha? Kiano. Group 3. Sinong leader din eh? Sige yun naman ang leader. Ang pangalan mo ha? DJ. Group 4. Nasaan ang group 4? Louis. Nasaan ang group 4? Aki pa ang group 4? Nasaan ang group 3? Ay, nalusaw na ang group 3. Bibigyan ko kayo ng inyong gagawin. So, group 1, group 2, group 3, group 4. Wala nang group 4. So, ihilan ko ito. Ang gagawin nyo, paunahan kayo na bubuin and then, ididikit nyo. Wala pa akong go na sinabi ha. Ididikit nyo yan sa folder na binigay ko sa inyo. Wait lang. Teka, nasa yung aking pagbigay. Abayo. Teka lang, nasa yung pag ko. Okay. Sinabi kong ready, set, go. Pwede. Bahala kayo. Okay. Wait lang daw. Wait lang. Ready, set, go. Okay. Paunahan na ha. Buuin nyo and then i-paste nyo dyan sa papel, sa cardboard na binigay ko sa inyo. Tingnan natin kung sino yan ang grupo ang mauna. Siyempre, siya ang panalo. Ganun lang yung kasimple. It's very simple. Tingnan natin kung sino mo. Dapat magandang itsura yan ha. Dapat magandang itsura yan ang inyong gagawin. Okay? Abay, dikit nyo ng ayos. Dikit ng mabuti. Okay? Dapat sunod! Ha? Parang meron pang hindi naka-paste. Dapat naka-paste yan ng maayos. Tingnan natin, baka yan ay natumbangan ng bagyo. Ay, mahirap naman. Yan. Paano yung makakainin yan? Bagay yan ay sila na. Okay, tingin ko. Ano nangyari? Okay. So, siyempre, tingnan natin kung alin dito. Ang nauna ay, anong group kayo? Group ko kayo, ay kayo. Ano nangyari sa inyong flower? Okay. Group ano kayo? Baliktad pati. Okay, sit down na kayo. Sit down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay.
Ano ito? Apple, syempre. Paano ang nangyari sa apple? Ganito ba binibili natin sa palengke? Ganito ang itsura. Pag ganito ang itsura, bibili pa ba tayo? So, hindi. Tingnan nyo, ano ang inyong ginawa? Ano ang inyong ginawa ngayong gabi? Anong ginawa ninyo? Kayo ay? Bumuo na? Ng isang bagay na ano? Oh yes, bumuo kayo ng isang bagay na nasira. Diba? Binuo nyo ba? O ano ito? Oh, ano halaman? Ano halaman? Oh, bulaklak. Oh, ayan, nakita natin, syempre, bulaklak, may dahon. Syempre, may bulaklak. And then, ito kasi yung nauna kanina. Ito isa, puno kahoy. Ako natumba na dahil sa bagyo. So, ito ay puno kahoy. So, nakita natin na buo. So, mamaya ha, group ano nga kayo? Group 2. Okay. Ayan. So, yung ating activity na ginawa ay related doon sa... Okay. Ayan. Related doon sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay. Teka, asa? Ayan, mga bata. So, doon sa inyong ginawa, ito yun. Ayan, hindi. Kasi yan ay... Teka lang. Ayan. Ayan. So mga bata, imagine natin na halimbawa ito. Oh, wala pa hindi kasi mag-ano pa. Ayan. Anong tawag dito mga anak? Tumbler ng ano rin? Lagay ng tubig, syempre. Kapag ito ay, kunyari nandito siya, and then ito ay bumagsak, what will happen to this bottle? Oh, ha? Mababasag. So kapag nabasag na, ito ba'y ating mapapakinabangan pa kapag nabasag? Siyempre, hindi na. Pag nilagyan ito natin ng water, what will happen? What will happen to the water? Siyempre, tatagas. Hindi na natin mainom. Mauubos na yung laman ito. But kapag ito ay sira na, nabutas na, bumagsak na, wala nang silbi, wala nang kwenta. Di ba nga? So, kagaya ng ginawa nyo kanina, so kayo ay bumuo. You try your best para ma-form nyo ulit yung nasira. Di ba? Parang ganyan din. Okay. So, ano ito? Alak. Ano yan? Yan ay, of course, bote. Kapag yung bote ay nabasag, like this, what happened? A broken bottle. Oh, ito yung hindi na-broke. Ito, na-broke. So, ito kaya palalagyan pa natin? Siyempre, hindi na kagaya nito ating tutikan. Okay. So, if this bottle falls and breaks, how can you fix it? O kung paano natin i-fix yan? I-fix pa ba natin yan? Ha? Ayan. So, kagaya ng story sa Bible. Merong story sa Bible na may dalawang tao sa Biblia. Unang tao na nilikha ng Panginoon, sino kaya ito? Babalik ng mga batang ito. Si Adan at si Eva. Ang sabi ng Panginoon, Adan at Eva, pwede nyo kainin lahat ng mga prutas dyan na nasa punong kahoy, maliban sa isa. Except one. There is a tree found at the center of the garden. Merong isang puno na saan makikita? Teka, saan makikita doon sa garden? Saan mo nga makikita ang bahagi? Sa gitna, sa likod, sa tabi, o saan? Sa gitna? Sa tabi ba yan? Sa gitna? Sa gitna, may isang puno. Ang sabi, meron. Ito ay mga prutas din. Pero ang bili ng Panginoon, ang sabi na, hindi nyo kakanin yung mga nandyan na mga prutas din sa puno na yan. Yan ang prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama.
Pero, itong si Eva, dahil siya ay nag-iisa ng panahon na yun, habang siya'y namamasyal sa garden, wala doon si Adam. Maya-maya may narinig siya, Eva, Eva, meron akong sasabihin sa'yo. O, di ba? Naku, sino kayo tumatawag sa akin? May isang voice na siyang naririnig. Sabi niya, wala naman dito yung asawa ko, pati iba yung boses niya. O, meron. Kain, kumuha ka ng prutas na ito. At ito'y iyong kainin. Napakasarap nito. Pag ito'y kinain mo, ikaw ay magiging? Matalino! Ba, sino ang ayaw maging matalino? Sino ang gusto maging matalino? Ayan! Lahat ay gusto maging matalino. Siyempre, ang saya-saya pag matalino. Ano? Ano? Ano daw? Ano yung reaction? Ayan. So dahil nainganyo siya sa sinabi nitong ito, children, ay isang hayop na ahas siya. Nung tayo na yun, nandun siya. Yan ay si Satan. Ako si Satanas pala yan. Nagpatukso si Kinuha niya, kinain niya, sabi niya, uy, sarap-sarap naman, hindi naman ako mamamatay. Sabi ng Panginoon, pag kinain ko, mamamatay ako, pero parang hindi naman. Parang lalo kung bumatin ka. O, di ba? And then, hinanap pa niya si Adam at kanya pa, binigyan. Naku, children, sa tingin niyo, nakinig ba si Eva doon sa bili ng Diyos? Ha? Oh, parang kagaya din no battle na broke, no? Because we disobey God. Kagaya niya, yung ating relasyon sa Panginoon ay nasira because of what? Because of disobedience. O kayo baga, pag inuutosan ng nanay sa bahay, ano bang pangalan na rin? Ito. Anong pangalan mo? Cyrus? Ay, Cyrus po. Cyrus! Sabi mo, mami, Cyrus! Tabot niya yung aking yung aking planggana doon sa kusina, dahil mo nga dito sa akin. Sasabihin naman ni Cyrus, ayaw ko nga. Ako ay nagtatablet pa. Gano'n kayo si Cyrus? Pag inutusan ng mami? Ganun ba si Cyrus? Hindi naman. Example lang yun. Kunyari lang yun. Nag-obey kaya si Cyrus pag gano'n? Nagmamarcha, hindi nasunod kay mami. So parang si Adam at si Eden, they disobeyed God because they did not follow the instruction of God na binigay sa kanila. Ayan, tingnan mo ha. Adam, sige nga, basahin niyo, magagaling magbasa. Okay, ready, go. Ano daw? Ulit, teka. Pag ako'y nasa school, pag ako'y nagpapabasa, gusto ko'y maliwanag, yung naiintindihan yung sinasabi. Ulit, Adam and Eve disobeyed God and punished them by sending out of the Garden of Eden. Still, God did not stop loving them. Kahit sila ay nagkasala na, kahit sila ay pinalis na sa Garden of Eden, but still, ano yung still? God did not stop to love them. Patuloy pa rin sila, minahal na Panginoon. Nag-broke na yung relasyon, pero God did not stop to love this couple. Di ba ga? Yan! What were the things God did to fix and restore our relationships with Him? Ano nangyayari? Ang nakikita niyo sa picture, children? Nalalaman niyo ba yung story niya? Why did God? Bakit kaya siya pinako din sa cross? Tinubos tayo saan? Sa cross, dahil sa ating kasalanan. Tingnan niyo, children. Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, gagawin pa ba niya yun? Hindi. O kahit tayo makukulit, minsan hindi tayo nakikinig sa ating nanay, sa ating lola, but still, God reminds us to follow and obey our parents and also our God in heaven. Di ba nga? So, si Jesus ay namatay para sa ating lahat. Kung hindi tayo mahal ni Jesus, hindi niya gagawin yan. Biro nyo, kahit wala siyang kasalanan, siya ay napako sa cross at para tubusin
o dinhin lahat ng ating kasalanan. Magkaroon tayo ng karapatan na matubos yung kasalanan natin. Ano ang sabi sa John 3:16? Sige nga, basahin na natin mga anak. O dito sa group 3. Handa? Parang naantok si teacher. Ayan, sabi sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat, ano nangyari? Binigyan niya yung kanyang nag-iisang anak, at yung naniniwala sa kanya hindi hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yung mga anak, pagdating ng Panginoon, magkaroon tayo ng life, eternal life? O diba, ang saya-saya, no? At makakasama natin si Jesus. At kapag tayo ay may kasalanan, anong gagawin natin? Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang sabi dyan, kung tayo hihingi ng sorry, hihingi tayo ng patawad sa lahat ng ating kasalanan, anong mangyayari? Patatawarin ba tayo ni Jesus? Yes. So, kayo ba? Sino sa inyo dito ang humihingi ng sorry kapag nakakagawa kayo ng kasalanan? Taas na hands. Aba, very good ang mga bata dito sa Riverside. Yan. So, ganyan ang gagawin natin. Nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kalaro, sa ating classmates, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, we should say sorry. Kasi, kagaya niyan, kung hingi tayo ng magkakonfess tayo sa ating kasalanan sa ating Diyos, He is willing to forgive all our sins. O diba, ang ganda-ganda nun? Ang ganda ng promise ng Panginoon sa atin. Kahit na-broke na tayo, but He's there. He wants to fix us and restore all of us. Okay? Ang sabi dyan, God loves you so much. He wants to fix the broken relationship between you and Him so that you can be friends with Him. I hope, children, yung ating lesson ngayong gabi ay mag-remind sa atin. Kahit na-broke na, nasira na tayo, pero binibigyan pa rin tayo ng chance ng ating Panginoon na baguhin yung buhay na minsan ginagawa natin, hindi tayo nakikinig sa magulang natin, hindi tayo sumusunod. Pero, yan, nalaman nyo na ngayon na we should obey our parents and especially we should obey our God in heaven. So, thank you for listening, children. Okay, God bless you all. Ayan, sino nga yung grupo kanina? Closing song. Closing song tayo. Ito. Okay, for our closing song, let's all stand and let's sing I Wanna Be Like Jesus. Okay. Do the action while you are singing. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every
His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, have me be like Jesus. Okay, let's pray. Close our eyes and hold our heads. We will talk to Jesus. Okay, let's pray, children. Let's pray. Dear Jesus, maraming salamat po sa aming napakinggang story na bagaman kami po ay nasira, nakakagawa kami ng kasalanan, but you still love all of us. So, nawa po i-bless niyo ang mga batang ito sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain at pag-aaral. Patuloy silang tulungan, patuloy na pagkalooban ng mabuting kalusugan. Maging matatalinong mga anak, maging masunurin sa kanilang mga magulang. Nawa po, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang mga batang ito, gayon din po ang lahat ng mga naririto ngayong gabi. Maraming pasalamat po, Jesus, sa inyo pong pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay mag-aawitan at awitin po natin ang ligaya ng buhay.
Dakila at mapagpala po namin Ama, sa gabi po ito, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan niyo po kami ng karapatan na makadalo at makinig sa aming po mga programa na gagawin sa gabi ito. Salamat po sa pumaghapang ng inyong pag-iingat. Bagamat mayroong pag-ulan, kami ay mayroong kaligayahan na makikinig sa mga salita na ay po mapapakinggan mula sa inyong mga inihandang mga lecturer at mga tagapagbigay ng pabalita sa pamamagitan ng inyong mga piling mga ito. Ang mabalan, kami din po hinihiling na kami po inyong libisin at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa namin sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. Okay, tayo po ngayon ay nasa ilang gabi? Ngayon ay Miyerkules, di ba? So, Miyerkules, hanggang kailan lang kami dito? Biyernes. Malulungkot ba kayo pag wala na kami? Okay. Kagabi, mayroon akong pinamigay na babasahin, di ba? Sino mo ba yung nahingi sa amin? Okay. Babasahin niyo yan, pati nanay niyo, huwag mo sisirain yan, ha? Sapagkat napakahalaga ng laman yan. Okay, bago tayo dumako sa ating health lecture, ay mayroon ho akong tanong. Ang tanong, yan. Ang tanong, unang tanong, simple lang. Paano? Sino nakinig sa health lecture kagabi? Sa health lecture kagabi, sino nakinig? Paano natin o paano tayo magkakaroon ng malinis na hangin na ating malalanghap? Paano? Paano magkakaroon ng malinis na hangin ating malalanghap? Sinong sasagot? Taas mo ang kamay. Sino? Ano? Magtatanim ng halaman? At saka ano ba? Di po ba sabi? Ano yun natin? Okay. Ang sabi ho, para magkaroon tayo ng malinis na hangin malalanghap, dapat tayo ho ay nasa mga ay sabihin, katulad nitong mga bukirin. Ano po? May mga punong kahoy, hindi masyado dikit-dikit ang mga bahay, may mga halaman tayo, may mga kulay green, may mga ilog, may mga yan, katulad yan. Okay rin naman sasagot. Okay. May alcohol ka sa inyo? May alcohol sa iyo. Alcohol. Okay. Tanong, ito. Tatlong tanong lang doon sa lecture ni Pastor. Ano ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano? Ano ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano? Sasagot ka to? Sige na. Ito. Okay. Ang Kristiyano po ay follower of Christ. Tagasunod ni Kristo. Tama ka ate? Teka lang, matagal na tayo. Ano ang pangalan niyo? Sister? Maureen. Sister Maureen. Papipiliin natin Sister Maureen. Anong gusto mo, Sister Maureen? May tumbler, may sombrero, may payong, may baby. Ano gusto mo? Habang tubigan. Tayo ng regalo.
Pangalawang tanong, kung ang Kristiyano, ang ibig sabihin ay tagasunod ni Kristo, magbigay ng mga tanda ng pagiging tagasunod ni Kristo. Magbigay ng mga tanda. Sige nga. Matutong magdasal. Ano ba? Mayroong mas magagandang binanggit kagabi. Malapit ka Diyos. Malapit sa Diyos. Ito. Lagi ng padawat sa Diyos. Paghihingi ng tawad sa Diyos. Oo, pero mayroon tayong mas magagandang sinabi kagabi. Oh, mayroon ba? Yung malapit-lapit. Okay, mayroon din yun. Maging malapit sa Diyos, yung mga Kristiyano, tagasunod na ni Kristo, malapit na. Oh, ano ang tanda? Kung nakikita niyo yung may mga ganyan, sinagot niyo kagabi, McDo, pag nakita niyo yung ganon, Jollibee, Nike, mga tanda na ikaw ay okay, pwede rin. Pwede rin. Ilalagay ng tanda. Anong tanda? Okay, isa lang. Ha? Okay. Isa sa mga tanda na ikaw ay tagasunod ng ni Cristo, follower of Christ, ay mayroong tanda na ayun, yung Sabato ay isa sa ginagawa, dapat ay nangingilin ng araw ng Sabat. Okay, Sabat. Kailang araw ang Sabat? Ikapitong araw. Ang sabi pa po roon, dapat may bunga tayo ng Espiritu. Ano po? Dapat ay may bunga ng Espiritu. Ano ang gusto mo ate? Oh, ha? Payong naman. Oh. Ay maganda para pag maraming ano. Sino? Oh, last na tanong. Last kong tanong. Okay. Sino ang nagsabi ng ganito? I like Jesus, but I do not like Christian. Because Christians are unlike Christ. O, sino yung taong nagsabi nung ganun? Allah. O, tama. Ang nagsabi noon ay si Mahatma Gandhi, isa ho siyang great leader sa India. Okay. Anong gusto mo? Alcohol. Okay. Oh. So, sa head lecture at saka sa lecture ni Pastor, makinig kayo. Dahil dadalawang gabi na, baka marami-rami pa kami ipamimigay, ay ano. Pero bago ako magtapos, bago ko ibigay sa health lecturer, ang health lecturer ay si Sister Lo, at mamaya ay aawit. Sino ang aawit? Sister Jeanette, pagkatapos ang atin ho. Mayroon ako dito, humingi kayo ng babasahin sa akin. Sino ang mga 11 years old na dito kaya grade 6? 11 years old ka na boy? Anong grade mo na? Anong grade mo na? Grade 5. Okay. Sino ang mga grade 5 na dito? Pataas. Okay. Mayroon akong babasahin dito. Ha? Ang pangalan nito ay Explore. Ito ay babasahin pero mayroong sasagutan. Ano? Kung interesado yung mga grade 5 pataas, lalo yung nandito dahil kami ay patapos na, bibigyan ko kayo nito sa susunod na gabi. Pagkatapos, para kami ay babalik dito sa inyo palagi, siguro every Saturday afternoon, ay para checkan yung mga nasagutan nyo dito. Matututo kayo ng lalong higit tungkol sa Bible, sa Diyos at sa Bible. Okay? Ha? Ang pangalan nito ay Explore. Ano? Doon sa mga grade 5 hanggang pataas, grade 6, high school, kung kahit sa amin ng mga magulangin,
Kung interesado po kayong mas matuto ng higit sa banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon, kayo po'y magsabi sa akin. Ano po, libre po ito. At kami ho ay babalik siguro every Saturday dito sa lugar na ito para po atin hong talakayan ang inyong mga napag-aralan. Okay? Ngayon ho ay ibigay natin ng panahon sa atin hong health lecturer, Sister Lee. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ayan, magandang gabi. Yung mga bata, kilala na ako ano? Ayan. Yung mga ating mga magulangin ay yun, kilala na nila. Ang bilis lang malaman ng aking pangalan, ano? Tita Lo. Ayan. Hindi pa ako nagla-lecture pero magbibigay na agad ako ng premyo. Bilis ang premyo, ano? Yung photo. Yung tayo pa yun. Yung makakahuna ng ating topic. O ha? Mayroon kayo nito? Mayroon kayo nito? Yung makakapagpakita kung totoong mayroon sila nito. Ano kaya yon? Ha? Ha? O, tingnan natin ha. Sino ang yung makakapagpakita dito sa akin, bibigyan ko ng premyo ha? Sino dito ang may utak? O, ipakita sa akin, nasaan ang utak? Buhok ang nakikita ko. Buhok ang nakikita ko. Ha? Walang mabibigyan ng premyo, hindi nakapagpakita ng utak. Okay? Ang aking i-discuss o ang ating pag-aaralan ngayon tungkol sa kalusugan ay may kinalaman sa nawawala ang ating sounds. Ayan, ang sabi dito, ang utak ng tao ang pinakamabisang elemento sa mga nilikha ng Diyos. Pinakamabisa, ibig sabihin, super na yun, wala nang makakalampas. O bakit? Nasa parting taas. O di ba? Importante ang paa, pero nasa baba. Ano? Mabubuhay. Yung utak, siya na ang pinaka-superior. Ano? Nandito sa pinakamataas. At araw-araw natin itong ginagamit. Ang sabi, araw-araw tayo rin ay nahaharap sa mga problema. At kailangan natin naghanap ng alin ang naghahanap at nag-iisip ng solusyon. Ha? Utak. O, diba? Sino sa inyo ang alam ang hitsura ng utak? Ayan. Ang sabi dito, marami daw problema sa tahanan. Maraming problema sa school. Yung mga kabataan natin nag-aaral. Yun naman ang ating mga nagtatrabaho. Laging may problema din doon. Hindi nawawalan. Ang pera ay ubos na. Ang problema ay hindi pa. Padami ng padami pa. Ano? Yan. Ang utak. Yan. Ganyan daw ang utak. At alam niyo po ba mga kapatid, ano, mga kaibigan, mga bata, tulad ang hitsura ng utak. May dalawang hemisphere. May dalawang hati daw yan. At yung dalawang hati na yun, nakahati pa sa apat. O yan na, may frontal lobe. Yan, ang sabi niya, na iba't ibang gawain. Tingnan lang natin ha, mabilis lang to. Una, frontal lobe. Yan na, yung kulay orange daw doon. Anong ginagawa ng frontal lobe? Front, ito daw po yun, ha? Ito yung mga ginagawa niya ay ang pagdidesisyon. So, lahat ng pagdidesisyon ay dito na yayari. Ano po? Nangangatwiran
At ano daw ang namamahala sa pag-uugali at pagpipigil sa sarili. Itong ating frontal lobe. Yan. Mayroon din parietal lobe. Ano daw ang gawain yan? Ang lobe na ito daw ang nagko-coordinate ng sensory. Tinutulungan na pamahalaan ang ating mga posisyon o magdesisyon sa paano ang pataas. O yan daw, tumutulong sa atin na maiwasan mabangga, maiwas agad tayo pag tumatakbo, di ba? Ang nagdidikta agad mo na yung ating bukod sa utak, yung bahagi ng utak natin na tinatawag na parietal lobe. Ayan. At ang pangatlo ay occipital lobe. O ano naman ang gawain yan? Ito daw ay pinakamaliit na siya ang nagpaprocess ng informasyon para malaman mo ay kulay itim ito, kulay puti ito, ay square ito, ay bilog ito. Ano po? Maliit lang siya pero siya yung nagpaprocess yun. Ano po? At ang huli ay ang temporal lobe. O di po ba? Di ba may hati sa gitna? Tapos ay nahati sa frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, at mayroong temporal lobe, yung apat na yon. Yan daw naman ay para saan? Makapagsalita o tumatalakay sa wika, tumutulong sa ating maunawaan ang mga salita, at yan yung sa ating visual at sa ating mga alaala. O di ba? Tulad-tulad ang utak. At mayroon pa dyan, sa ilalim ng utak ay mayroong brainstem na nagko-control ng mga hindi kusang pag-andar tulad ng presyon, dugo, pintig ng puso at pagbigat. Ayan. Yun daw yung nagko-control noon. Ano po? So, isip pa rin ang nagko-control sa puso. O, di ba? Kaya hindi natin maintindihan kung susundin ko yung puso ko. Ay, hindi daw. Kayang kontrolin ng utak ang lahat. Puso, dugo, pintig ng paghinga. Ang sabi po dito, habang tinitingnan natin ang napakagandang gawa ng Diyos na ito, maaari natin ipahayag na ano, ang sabi daw po sa awit 139:14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Wonderful creator tayo, no? Wonderful creation tayo ng ating Panginoon. Bakit ko po sinabi na napakahalaga ng utak? Ha? Tulad-tulad ang hitsura niyan. May hati, may apat na bahagi, at mayroon pang nagko-connect sa lahat ng function. Bakit? Ay, napakadami na po ng pag-aaral at obserbasyon at experiences. Magkaiba ang utak ng babae at lalaki. Naniniwala kayo sa akin? Ha? Ang sabi doon mga nanay at mga magulang, ha? Ang utak daw ng babae ay naiiba sa lalaki. Pero kapag pinag-aaralan, iisa ang hitsura nun. Ganun lang. Pero magkaiba mag-function. O ha? Wala doon boto na pinipindot. Wala doon mga kailangan i-switch on, i-switch off. Pero magkaiba daw ang isip ng babae at lalaki. Ha? Sabi ng mga nag-aaral, ang utak daw ng mga lalaki, ano po, ay parang mga box sa loob. Ano? May box dito na para sa trabaho. May box dito na para sa pamilya. May box dito para sa sports. May box dito para sa lahat ng bagay ay nakabox isa-isa. Pero ang utak daw ng babae ay ano? Ay, ang utak daw Tatay Rolly ng mga babae ay parang isang malaking buhol ng wire. Kung pag-i-imagine natin, parang noodles. Well, parang noodles. Magkakadikit ang hibla at dugsong-dugsong, hindi mo na alam kung saan nakakunik. Dahil lahat sila ay magkakakonekta sa isa't isa. Ano daw ang utak ng babae? Bakit po? Aba, ang lalaki, pag sinabing ako ay magkukumpuni o magre-repair ako ng sasakyan, ang bubuksan lang niyang box ay yung tungkol sa pagkukumpuni. Wala na siyang ibang iintindihin kundi ang magkutingting ng kanyang sira. Halimbawa, sira yung motor, sira yung sasakyan,
sira yung ilaw, yun lang ang focus niya. Oh, ano pong tawag doon? Ang mga lalaki daw ay single tasker. Isa lang sa isang pagkakataon, isa lang ang naiisip nila ang gawin. Yun lang talaga. Bawal istorbohin. Bawal buksan ang ibang box sa utak. Yun lang. Okay? Ang babae ay hindi ganon. Ha? Parang noodles daw ang babae ng utak. Connect. Bakit? Ay, ganito ang mga nanay. Tingnan natin ang mga gawain ng nanay, ha? Ang mga nanay, halimbawa, nanonood yan ng TV. Bukas ang TV. Papahinga na ng kaunti, ano no? Bukas ang TV. Ay, pero nagsiselfon din yan at may kausap sa telepono. Kulang pa yun. Mamaya pwede nagkukuting-ting yan ng kuko. Oh, naglilinis ng kuko yan habang nanonood ng TV, nagsiselfon, may kausap sa telepono. Ay, nagkukuting-ting pa yan pa. Nagmay-manicure, pedicure pa yan. Ano po? At kulang pa yan. Pwede pa dagdagan. Ganyan babae. Habang pinapagilitan yung anak. Huwag ka maingay dyan. Ako nanonood ng TV. Ha? Ang ingay-ingay. Tumahimik ka dyan. O, di ba? 4 na yun. Kayang pag sabay-sabayin. Samantalang ang mga lalaki daw ay isang box. Yun lang. Ay, ang mga babae ay lahat. Kaya pag naglalaba habang nagluluto ay nagwawalis pa yan. Ay, kasama pa ang sermon sa asawa minsan. Bilisan mo dyan na mahal na talaga. O, di ba? Ang dami. Multi-tasking. Yan ang babae. Pero pag binuksan daw ang utak natin, magkapareho. Pero pag nagpa-function ay magkaiba na sa babae at sa lalaki. Ayan. Ano po mga kapatid? Bakit pa magkaiba kung paano mag-isip ang babae at lalaki? Ha? Kung gaano kahanga-hanga ang ating Panginoon sa pagkakadesenyo ng utak. Ang babae, o yung mga kadalagahan natin dyan, ang mga babae ay ang lawak ng sakop ng mata niyan. Ha? May mata pa yan sa likod. O talaga, ang mga babae. Ano? Halimbawa yung mga nag-aaral natin dyan, mga teenager, mga dalagita. Pag nakakita ng crush, sasabihin, yung pugi-pugi noon. Nasaan yun? Sasabihin, doon, kita mo ba yun nakaitim? Pero yung crush nandun sa likod. Di ba? Yung pinag-uusapan na pugi, nandun sa likod. Ano? Ay, kita. Kasi nga ang lawak ng kanilang vision, may mata pa sa likod. Ganun mag-isip ang mga babae. Yung tinutukoy at kinakwentuhan nila, wala sa harapan, nasa likuran. Pero ang lalaki ay iba, mag-isip. Ano po? Pag may dumaan na maganda, ay parang tunnel, ano, nagalaw din yung mata na sunod. Kung nasaan yung maganda, ano, isa lang ang direksyon. Kung nasaan yung maganda, ay ganun, oy, ayan. Pero ang mga babae, abay, 360 degree kita. Ano mo? Bigyan nyo na mga utak ng ating mga babae. Ano po natin mga babae? Ha? O, isa lang. Mamaya ang tanong. Okay. Isa pa. Ha? Kung paano gamitin ng mga babae ang kanilang isip kumpara sa mga lalaki. Pero yung isang hitsura ng utak natin, ha? Mga kapatid. Ano po? Ang mga lalaki, pag may hinahanap, hindi makita-kita. Ay, totoo daw, sabi ni Ma'am Delia. Pag may hinahanap at may pinapakuhay, hindi makita-kita. Nasaan ba ika dito yung damit ko sa aparador? Pag hindi ko makita yung isusuot yung kulay pula. Halimbawa, ganyan ano. Hindi makita-kita. Ano? Ha? Aba, ay pero pag sinabi ng babae, ay tingnan mo ka ika nandun sa pangilalim pangatlong tupi, nakatupi doon, nakukuha mo. Aba, hindi kayo nakatingin, pero kita pa rin, ano kung nasaan? Nakalagay. Ganyan katindi, gumamit ng utak. Dahil ang sabi dito ay, ang utak ang nagpafunksyon o nag-uutos, nagdidesisyon sa salita at sa kahit lahat ng anong bagay. Ang nagdidiktat sa atin ay ang ating utak. Ano po? So, kinakailangan dapat natin itong ingatan. Ano po? Bakit? Lahat ng pagdidesisyon ay saan nagmumula? Sa utak. Pero ang nakakalungkot, marami ang mayroon
mayroon o nakakaranas ng pagkakasakit sa utak. So mahihirapan tayo ngayon makapili at makapag-desisyon kung hindi natin pangangalagaan ng maayos na ang kalusugan ng ating utak. Ano po? Ang sabi po dito, may biro o may joke na sinasabi. Sa katotohanan, ang average daw po ay sadya ang average size o sukat ng utak o brain ng tao, mas malaki ang sa lalaki. Ano po? Mas malaki ang sa lalaki. Pero hindi ibig sabihin na mas malaki ang size ng lalaking utak ay mas matalino na sila. Oh? Hindi ibig sabihin mas matalino na siya. Kung ibebenta daw po, kung ibebenta ang utak ng mga adult na babae, ang presyo ng utak ng babae ay 1 million pesos. Opo, bakit? Ang daming alam, advance mag-isip, o diba? Ha? Ang daming alam, advance mag-isip, bakit? Oba, ang mga lalaki, diba, sinabi ko po, may mga box-box daw din, mga box-box ang laman. May special box sa utak ng lalaki na pinaka-favorite nila. Ayun ang tinatawag na nothing box. Box na walang laman. Yan ang pinaka-paborito daw ng mga lalaki na buksan at gamitin. Bakit? Aba, may mga pagkakataon daw ng mga binata o mga lalaki, mga magulangin, ay may mga panahon na laging nakatulala. O minsan ay ang mga gustong gawin na yung parang hindi ginagamitan ng isip. Halimbawa, ang libangan ay maminiwas. Ang tagal, nakaganon. Ay, libang na libang daw yung mga lalaki. Marami po ha. Hindi parikat babae ang nagle-lecture ngayon. Ay ako ay bias na. Ito isang ayon lamang sa aking mga nabasa at mga napakinggan. Ang mga lalaki daw ay paborito yung buksan at gamitin yung nothing box. O yung box na walang laman. Ito, gusto. Ay pag medyo naulan-ulan, ay ang sarap lang magpaupo-upot at nakatulala. Yan! Nakatulala lang! Ang sarap! Ibig sabihin daw ng mga nanay o sa mga asawa, huwag niyong pakialaman muna yung inyong asawa. Dahil ang kanilang nakabungas doon ay nothing box. Ayan, Bakit? Bibigyan ko kayo ng sample. Ganito. Sa mag-jowa o mag-sweetheart, baka nakakaranas ng ganito. Siguro nung mga unang panahon, parang medyo na-experience ko din yung ganito. Habang magkasama yung mag-sweetheart, aba yung lalaki ay nakatulala. Nakatulala na. Aba, lalapit naman itong si babae. Nakita ay patula-tulala ang lalaki. Anong iniisip mo? Aba, sabi, wala! Wala naman talaga at ang laman nga niya yung natin. Mas walang laman Wala hindi naman pwedeng wala. Dahil nga ang utak ng babae ay parang noodles. Dikit-dikit, Yan, sabi ay, iniisip mo yung ex mo, Wala nga, ay wala daw tayong mga babae na pag sinabing wala silang iniisip, ay wala talaga. Dahil ang babae na may tamang dudot at mag-isip kunay-kunay, aba ay advance na yan, kaya daw nagkakaroon ng problema. So, ang kahiwagaan ng utak. Ano pa daw ang kahiwagaan ng utak? Ganito pa ang isang babae. Tingnan natin kung kayo ay makaka-relate. Ang mga babae daw ay more on ang na-active nila yung yung part ng sa language, magsalita ng magsalita. Yan ang aktibong parte na ginagamit ng mga babae. Na ang mga lalaki naman ay bibihira. Bihira daw yung gamitin, yung parte ng utak na yun. Halimbawa, kaya nagkakaroon ng mga problema ang babae at lalaki o mag-asawahan o magkarelasyon ay dahil nga, kahit iisa ang itsura ng ating utak, abay iba-ibang gumana, kung paano gumana, hindi natin maipaliwanag. Ayan. At ang biro ay ganito, Ang sabi ko, ang presyo daw ng utak ng babae ay magkano? 1 million. Pakamahal. Kung umibento, pero wag daw kayo
kapag ibebenta ang utak ng lalaki, alam niyo po ba kung magkano? Ha? Sabi natin, ano, 500,000 na lang daw. Ilola po, ikaw. 2 milyon, tama? Double the price. Oh, pag ang presyo ng utak pag ibebenta daw, ang utak ng babae, daming alam eh. Ang dami niyang alam, talented masyado, 1 million. Pero ang sa mga lalaki, mas mahal, 2 million. Tatanong niyo ako kung bakit? Ha, bakit? Bakit? Kasi slightly used. Oh, slightly used daw po. Ay, sangayon lang yung sa nabasa ka, no? Hindi ako bias. Kaya, ang sabi dito mga kapatid, kailangan natin ingatan o pangalagaan ang kalusugan ng ating pag-iisip. Bakit? Ito ang ginagamit natin sa lahat ng uri ng pagdidesisyon sa anumang mga problema. Yung mga bata na naa-addict na sa mga online games, sa mga gadget, anong nangyayari? Nagiging healthy ba ang isip nila? Irritable, magagalitin. Pati nanay ay sinermonan. O, diba? Kaya dapat daw ay gawin natin. O, ingatan natin na maging malusog ang ating mga isipan. Aba, hindi lang ang mga bata, pati ang mga magulang o mga adult. Ano po? Kapag hindi natin iningatan na maging healthy ang ating isip, ay ano? Ay magiging irresponsible tayo. O pag may dumating na problema, ay ano? Hindi na natin kayang lampasan o solusyonan. Kaya nagkakaroon ng depression, anxiety, at nakakalungkot po kapag tayo ay makakaranas ng ganon. Mayroon ditong 5 daw. 5 ano ito? Paano natin madagdagan ang brain power? May 5 paraan daw po, mabilis lang. Una, gawaing pisikal. Dapat daw po ay lagi tayo nag-exercise at yun ay nakakabuti din sa ating brain. Ayan, nag-exercise daw po para ma-release yung mga chemical at para maging maayos ang daloy ng dugo. Number 2, gawain nutritional. Yan. Kakain tayo ng mga pagkain na masusustansya para sa ating utak o sa ating brain. Ayan, mga butil yan po kasama mga mani. Lahat ng mga butil at mga buto. Yan po ang pagkain ng ating brain. Ano pa? Number 3. Matatapos na po tayo. Mental activity. Ano yun? Kapag tayo po ay nagbabasa, nagsasagot ng mga puzzle, ng mga ibang mga activity, pinapagana natin ang ating utak. Kailangan gagamitin ang ating utak. Huwag patulog-tulog daw ang utak. Ano, naulit-ulit lang. Ini-exercise din pala ang utak, hindi lang ang ating katawan. Ayan. Dapat ay gamitin ang ating utak. Nagbabasa. Yun, may iniintindi ka. May kailangan kang masolve. Ano po yan? Paraan para tayo mapasigla ang ating utak. At pang-4, social na aktibidad. Ayan. Kailangan daw po tayo ay mayroong pakikipagkapwa. Ano? Para healthy din pala yung sa ating utak. Ay, talagang kailangan maging healthy ang utak, lalo na ng ating mga marites. Bakit? Aba, ay, mamaya ay naikwento mo yung sala. Abi, ano na nga po yung naikwento ko? Kailangan ay magtugma. Ano? Ayan. Sabi dito ay social na aktibidad. Mayroon tayo ang mga grupo ng ating mga kaibigan. Bakit po? Ang kalungkutan daw ay nag-aanyaya na depresyon at nagpapahina ng kalusugan. Kaya kapag tayo ay malungkotin, hihina din yung ating utak. Dapat tayo ay masayahin at tayo ay nakikipagkwentuhan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kaibigan. Ang sabi dito ay interaction, pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan ay maaaring magbigay ng suporta at makadagdag sa kalusugan ng utak. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ninyong magkakaibigan ay ano? Ay mga mahahalagang bagay. Yung mayroon namang sense, hindi walang kabuluhan. Ano po? At ang huli na
na nakakapagpalusog sa ating utak. Spiritual na aktibidad. Ay, napakaswerte nang nandito ngayon na nakikinig. Bakit? Isa po ito sa paraan para ma-exercise ang ating utak. Spiritual na activity. Ang sabi dito, ang mga spiritual na activity ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa ating utak. Ang sabi dito, sa Romans 12:2, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Yan, ang sabi po dito, ang panalangin ay makapagbibigay lakas ng utak. O, di po ba? Nabibigyan pala ng sustansya o napapangalagaan natin ang kalusugan ng utak natin. Kapag ano daw po? Tanda nyo? Anong una? Hindi na agad alam. Nagka-discuss ko lang. No? Ang sabi po dito, si Haring Solomon, yan po yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa buong mundo. Ano po? Si Haring Solomon. Sabi niya, bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang isipan. Humingi siya sa Panginoon na mapag-unawang kaisipan. Ibig sabihin ay malusog din na kaisipan. Kaya nga siya ang pinakamatalino tao na nabuhay. O diba sino? Si Haring Solomon. At ito pang sinabi niya, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nagbumula ang kaalaman at kaunawaan. Galing sa pinakamatalinong tao. Kanino daw galing ang kaunawaan at karunungan? Kanino? Sa Panginoon. So, yung mga spiritual activity, ano po, pananalangin, pakikinig sa mga pabalita na may kinalaman sa Biblia, pagkilala natin sa ating Panginoon, yun pala ay nakakalusog ng ating isip. Ano po, bakit? Nagkakaroon tayo ng understanding, ng pag-asa, kaysa sa ating napapakinggan ay puro problema, balita. May patayan doon, may nirip doon, may ninakawan doon, ay may ganyan, kalamidad. Ay parang ang utang natin ay gustong bumigay. Ano po? Hindi naman natin mabigyan agad ng solusyon. So kailangan daw natin pag-ingatan ang ating utang na maging manatiling malusog. Bakit? Ano ang unang function ng ating utak? Nagdidesisyon. Sa bahay daw, sa paaralan, sa school, sa ating trabaho, lahat ay ginagamitan ng desisyon. Parang nung kauna-unahang araw ba yun? Sa isang araw, sa tanang buhay daw natin, gaano kadaming desisyon ang ating gagawin. Na-discuss ni Pastor Dick, di ba? 30,000 ba? Parang something ganun, o 300,000 na pag-desisyon. Ano ang kakainin, anong susutin, gigising na ba ako, babangon na ba ako, maglalakad ba ako, magta-tricycle. Napakadami. At ang nagbibigay sa atin ng desisyon na yun, ang gumagawa doon ay utak. Kaya daw dapat natin panatilihin malusog. Ulitin po natin ang 5 sikreto para sa brain power. Physical na activity. Pag nag-exercise tayo, magiging healthy din ang ating brain. Nutritional na aktibidad. Kakain ng mga butil, mani. Yun daw po ang pagkain ng utak. Ano pa? Kognitibo activity. Yun yung mental activity. Nagbabasa para na-exercise ang ating utak. Social activity. Yan. Makipagkaibigan, maging masaya. Napakikasalamuha sa ating kapwa dahil ang kalungkutan daw ay nagpapahina ng isip. Hindi siya nagiging healthy. Ano po? At ang huli, ngayong gabi at lalo na yung lahat ng umaaten hanggang sa katapusan, ibig sabihin ang na-exercise natin ay isip. Ang sabi po dito ay spiritual na activity. Lalong-lalo na ang pananalangin o ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Yun po ang mga bagay na dapat natin gagawin
upang manatiling malusog ang ating utak. Bakit ko po sinasabi na kailangan nating malusog ang ating utak? Iisa lang ang hitsura. Iisa lang ang mga partition. Tulad-tulad lang yan sa babae at lalaki. Pero ang hirap pa rin intindihin. Ano po? Yung babae at lalaki na lang, magkaiba na, ano? So, kung po problemahin pa natin ang iba pang mga bagay, ay hindi tayo magiging malusog ang ating isipan. Posible tayo ay makapagdesisyon ng hindi tama o hindi maging maayos ang ating mga pagdesisyon. So, ngayong gabi po, nawa ang bawat isa sa atin, ang aking dalangin ay ano? Dahil ang spiritual na activity o aktibidad ay paraan din para sa pagpapalusog ng ating mga isip, ay ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng malusog na pag-iisip at magkaroon tayo ng mga tama at mahusay na mga pagdidesisyon sa ating buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan natin. Rescue the souls of men.
muli sa ating pong lahat. Salamat po sa mensahe po ng awit na nagpapahayag na napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Napansin ko po kanina, simula pa naman nung una, pero kanina, simula nung ako'y dumating, nagtuturo sa mga bata, hanggang sa health lecture ay masiglang-masigla yung mga lecturer. Talagang powerful, ano sila, yung nagturo sa bata, si Ma'am Kay at si Ate Lo ay talagang energetic. Masiglang-masiglang magturo. Sabi ko pagdating sa akin ay medyo matakanda, Pasensya na po mga minamahal ko pong mga kaibigan. Talagang ganito po ako mag-lecture, Hindi kagaya ng mga kapatiran sa Sampalo. Lahat po yan, karamihan ng mga nag-lecture ay talagang mahusay. Galing sila, tinahangaan ko po personally, the way po sila mag-lecture. Talagang sila po ay kaya nilang makagawa sa ganitong gawain kahit sila lang dahil sila po ay magagaling lahat. Okay, ngayon pong gabi, kamali ata ako kagabi, ang sabi ko ay third to the last night. Pero ngayon pala yun, kamali lang ako ng bilang. Ngayon ang ikatlong gabi bago tayo matapos. At ang ating pong pag-uusapan ay may title na Ang Walang Kapatawarang Kasalanan. So, i-discuss ko lang ito kung ano ang kasalanang walang kapatawaran. Ayan. So, kung ating pong titingnan at isipin mabuti, tatanungin natin ang Biblia o kaya naman ang ating kaisipan, kagaya ng ating pinag-aralan kanina sa health, ay ano kaya ang walang kapatawarang kasalanan? Ano kaya yung naiisip natin? Kung exercise natin yung ating mga utak, ano kaya ang walang kapatawarang kasalanan? Meron bang kasalanan na walang kapatawaran? Okay, so yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi. Ang sabi sa Matthew chapter 12, verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad. So, kung titingnan natin dito, ano po? Ang sabi po dito, ulitin ko lang. Kaya't sinasabi ko sa inyo, may andon. Ang bawat kasalanan at kapusungan. Okay, so tinutukoy ko dito ay kasalanan sa Ama. Ang pangalawa po ay kasalanan sa Anak. So lahat daw po ng kasalanan sa Ama, kapusungan sa Anak, ay ano po, ay ipatatawad. Tingnan po natin, yung kasalanan na ating magagawa sa Ama at kasalanan na magagawa natin sa Anak, may kapatawaran. Datapwat, ang sabi po dito, ang kapusungan o kasalanan laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad. Alam niyo, may mga tao ngayon na hindi naniniwala na ang banal na Espiritu ay Diyos. Kami po, personally, kami po mga Seventh-day Adventist at ako personally ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay bahagi po o siya po ay Diyos. Ano po? Ang tawag po namin sa aral na yan ay Trinity. Isang Diyos na may tatlong persona. Kasi dito pa lang, makikita po natin kung hindi siya Diyos. Bakit yung kapag ang tao ay nagkasala sa Ama at nagkasala sa Anak, sa ating Panginoong Hesus, may kapatawaran. Pero bakit pagdating sa banal na Espiritu, walang kapatawaran? So ibig sabihin, kung ganyan ay nangangahulugan na siya po ay bahagi sa tinatawag po natin kadiyusan. Ano po? So Diyos din po ang banal na Espiritu. Okay, ang tanong, bakit kaya may kapatawaran ang mga nagagawa nating kasalanan sa Ama? May kapatawaran ang nagagawa nating kasalanan at kapusungan sa Anak? Pero bakit walang kapatawaran pagdating sa Espiritu Santo? Ganito po yan. Sa Old Testament, ang nanawagan diyan o ang direct po na namumuno ay walang iba kundi ang Diyos Ama. So ang Diyos Ama ay nanawagan sa pagsisisi ng mga bansa at actually may mga dinunaw na ang Diyos sa panahon po ng Old Testament. May ginunaw ang Diyos sa pamamagitan ng baha, may ginunaw ang Diyos sa pamamagitan ng apoy, ang Sodoma at Gomorrah. So ang Diyos Ama ay nanawagan noon. Bago naman gawin yun ng Diyos,
Siyempre, meron siyang mga panawagan, ilang taon nangaral ang mga patriarka noon. May mga sinusugo siyang propeta bago niya gunawin ang isang bayan. Nanawagan ang Diyos Ama sa panahon ng Old Testament. Pagdating po ng New Testament, okay, pagdating po ng New Testament, sino po ang nanawagan? Okay, dumating po ang anak. Tingnan po natin na ang ama sa Old Testament, nanawagan siya sa sangkatauhan. Ang anak, nanawagan po siya sa New Testament. Nabuhay siya bilang tao, siya ay nagkatawang tao, pagkatapos ay namatay para sa ating mga kasalanan. So nanawagan ang ating Panginoong Hesus, ang anak. Okay, so dalawa na. Ang ama at ang anak. Pag alis ng ating Panginoong Jesucristo, sino po ang naiwan sa atin ngayon? Okay, ang naiwan po sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu. Kaya ang tawag sa banal na Espiritu ay huling panawagan ng Diyos sa sangkatauhan. So kung ang tao po ay ilang beses nanawagan, o kung may mga tao na nananawagan sa pamahalaan, kagaya halimbawa nakakaranas po ng mga baha, may mga tao na talagang matitigas, ano po, ilang beses nang nanawagan ang pamahalaan, iba't ibang tao na sangay ng gobyerno pinapunta. Meron pa rin mga tao na matitigas ang ulo. Parang ganun po yun. Ano po? May mga tao na talagang ayaw sumunod. Okay, so ang aksyon ng pamahalaan ay bahala sila sa kanilang desisyon. Ganun din po ba, mga kapatid, sa Panginoon? Nanawagan na naman, nanawagan po ang anak sa New Testament. Ngayon ay nananawagan ang banal na Espiritu sa sangkatauhan at kung ang huling panawagan ng kadyusan sa sangkatauhan ay tatanggihan ng mga tao, ang tawag po niyan ay walang kapatawarang kasalanan. Ngayon, ano po ang mga walang kapatawarang kasalanan? Ito ba ay ang pagpatay? Pag nakapatay ba ang tao, walang kapatawaran? Ang pangalawa, ito ba ay pangangalo niya, adultery? Yan ba ay walang kapatawaran? Ang pangatlo ay yung lust of the flesh, o kaya naman ay yung suicide. Yan ba ay mga walang kapatawarang kasalanan? Okay, so yan ang ating pag-aaralan. Ano nga ba ang walang kapatawarang kasalanan? Actually, lahat naman daw po ng kasalanan may kapatawaran. Parang yung kagabi yung oxymoron. Ano po? Isang salita na nagkokontrahan. So, merong kasalanan walang kapatawaran, pero sabi ng Bible, lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Sabi ko sa John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. So lahat daw po, anumang kasalanan ang ating nagawa, yung kanina isa-isa natin, suicide, murder, lust of the flesh, ano yan, mga paglabag natin sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ko dito, kung ipapahayag natin. Okay, kung ipapahayag natin, ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan ay tapat at banal siya o ang Diyos na tayo po ay patatawarin. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan na ating nagawa, kung ipinahayag natin, ay may kapatawaran. Ngayon, mahin po tayo ng kaunti dito. Ay ano ang walang kapatawaran kasalanan? Siyempre, yung hindi natin hinihingi ng tawad. Yun po ang number 1 na hit sa ating pong pag-uusapan. Pero hindi po yan ang kabuuhan ng ating pong pag-uusapan. Lahat ng kasalanan na hindi ipinahayag ng tao, hindi hihingi ng tao sa Diyos na patawarin, hindi nilapit ng tao, lahat po ay walang kapatawarang kasalanan. Okay, kung namatay siya sa kasalanang yaon. Okay, so ngayon, ano po ba yung tinatawag natin walang kapatawarang kasalanan? Ito po ang unang. Titignan po natin kung ano po ang gawain ng banal na Espiritu. So pag nakita natin yung gawain ng banal na Espiritu, yung pagkontra sa gawain ng banal na Espiritu, yun po yung mga walang kapatawarang kasalanan. Ano po ba yan? Okay. Ang sabi po dito, sa John chapter 15 verse 26, ang banal na Espiritu ay naghihikayat na tanggapin ng tao ang ating Panginoong Hesus. Okay. Ano po ang unang gawain ng banal na Espiritu? Naghihikayat siya na tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Okay. Kung hindi tatanggapin ng isang tao ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay hanggang siya ay mamatay, walang kapatawarang kasalanan. Yan po yung sinasabing walang kapatawarang kasalanan. Kaya ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao sa mundo ito ay hindi yung pagpatay, hindi yung pangangalunya, hindi yung pag-suicide, hindi yung hindi yung
lust of the flesh. Ano po? Hindi yung pagnanakaw. Hindi yan ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao. Ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao at ang kasalanan nito ay walang kapatawaran ay ang tanggihan ang ating Panginoong Hesus na papasukin sa kanyang buhay. So kung ang tao ay tatanggihan niya, okay, hindi niya sasampalatayanan ang ating Panginoong Hesus, hindi siya sasampalataya, hindi siya makikinig sa turo ng ating Panginoong Hesus, hindi niya tatanggapin sa kanyang buhay, yan po ay walang kapatawaran kasalanan. Okay, so mahalaga pala na ang ating Panginoong Hesus ay nasasabi. Kagaya ng third night, o second night, o parang third night ko po binanggit. Binanggit ko po doon na kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, wala na pong pwedeng maging kabayaran para po sa ating pong mga kasalanan. Kasi ang ating Panginoong Hesus, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung hindi natin siya tatanggapin, wala nang pangbayad, wala nang pangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga na ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa sa ating pong buhay. Okay, tingnan po natin ang tao. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus, ano po ang ginawa ng tao? At ito ang kahatulan. Na naparito ang ilaw. Okay, ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy. Ang ilaw sa sanglibutan. Ano po ang ginawa ng mga tao? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Ako nagtataka po, no? Bakit kaya ganon? Maraming mga tao na mas iniibig pa ang kadiliman kaysa ilaw. Ito po ang dahilan, binanggit ng ating Panginoong Hesus, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Okay, sa kadugtong ng mga talata sa verse ay binabanggit ko doon, ayaw nilang makinig sa ilaw upang hindi pasaway sa kanilang ginagawa. Kaya marami pong mga tao takot sa ilaw. Bakit? Ayaw nilang mabago. Ayaw nilang pinapakailaman sila sa kanilang ginagawa. Dahil alam nila na kapag ang ating Panginoong Hesus ay sinampalatayanan nila, sinampalatayanan natin, alam nila na mababago ang kanilang buhay. Alam nila na hindi na sila makakapagsabong, alam nila na hindi na sila makakapagbisyo, alam nila na hindi na sila makakapagsugal, alam nila na hindi na sila makakapag-inom. At yung mga bagay na yon, ayaw nila na sila'y pinapakialaman doon. Gusto nila, ginagawa lang nila lagi yun. Ayaw nila na sila'y pinapakialaman. Kaya, sila ay takot lumapit sa ilaw sapagkat ayaw nilang masaway sa kanilang gawain. So ang ating Panginoong Hesus, maraming nagalit sa kanya nung siya'y dumating dahil siya ang ilaw ng sanlibutan. Bakit? Mas iniibig ng tao ang kadiliman. Okay. So kami po ay nagsample dito po sa inyong lugar. Actually, ito po ay first time. Dahil ang gawain po ng sampalok noon ay nakapokus po sa Balimbing. So medyo malayo na siya. Malayo. So ito yung first time po namin sa bayan, sa lugar na ito. Kung baga ay nag-experiment kami ulit kung paano kami mangangaral sa lugar dito sa bayan. Nakita namin na mahirap. Nagbigay po kami ng invitation, talagang nag-house to house, may mga kakilala ng amin pong mga kapatid. Mga influensya po ang mga nag-invite dito. Ano po? Ang iba po yung mga guro, si Ate Donna, nandyan. Mga kapatid po namin ay may mga influence. Ano po? May mga katungkulan sa gobyerno. Andiyan din po si Ate Jeanette. May mga katungkulan sa munisipyo. Pero may mga tao pa rin na kung saan ay mahirap din talaga pala mag-invite. Kahit na gano'n, kahit na ang mga nag-invite ay may mga matataas na katungkulan, pag may kinalaman po sa salita ng Diyos, ang i-invite at ipupunta nila, ayaw ng mga tao. Ayaw ng mga tao. Hindi namin nilusgahan yung aming po mga na-invite. Pero yun po ang sabi po dito sa aming pinag-aaralan, may mga tao talaga na mas iniibig pa ang kadiliman kaysa sa ilaw. Okay. So, yan po ang pangyayari nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ang number 1 na kasalanan walang kapatawaran ay ang tanggihan sa buhay ng isang tao ang ating Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ito po. Ang banal na Espiritu, chinek ko na po yung mga verse, yan po ay tugma. Basahin na lang po sa inyo pong mga tahanan. Ang banal na Espiritu ay tinutulungan tayong hindi mamuhay sa pagkakasala. Okay. So ang banal na Espiritu, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ano po ang gawain niyan? Tinutulungan tayo, ang ating sarili, na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Hindi siya kagaya ng pulis na binabantayan ang tao sa paggawa ng kasalanan. Okay. Ang banal na Espiritu hindi kagaya ng pulis. Ang banal na Espiritu tumutulong pa nga siya.
Tinutulungan tayo na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Yan po ang gawain po ng Banal na Espiritu. Hindi niya tinitingnan. Hindi yung parang pulis na binabantayan tayo makagawa. Hindi. Tinutulungan nga tayo na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Ngayon, kung ang isang tao ay gumagawa pa rin o namumuhay sa pagkakasala, yun po ay kasalanan walang kapatawaran. Okay, so ganito po yan. Papaliwanag ko po ng mabuti. Kagaya po dito sa unang Korinto 6:9, ang sabi po dito, o hindi pa galing yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sino po yun? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Okay. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, nagmumura, ni ang mga manglulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Okay, papaliwanag ko. Ito yung mga kasalanan na binabanggit ng Banal na Kasulatan na kung ang sino man ay namumuhay sa kasalanan ito, okay, ang tawag niya ay, mangalunya, mananamba, ano pa? Okay, mapakiapid. Tingnan natin ha, parang ano siya, sa English, sa rules ng English grammar ay parang present continuous. Okay? Present siya, ginagawa siya, tapos nagpapatuloy. Ayan. Ang sabi po dito, mapakiapid. Ayan. So, ang mga kasalanan po na ito, kapag ginagawa ng isang tao at nagpapatuloy, ay yun po yung tinatawag natin kasalanan walang kapatawaran. Pero hindi ibig sabihin na nakagawa ka nito, ay wala ka ng kaligtasan. Hindi po ganon. Okay, parang ganito yan. Ayan, din tayo sa maglalasing. Pasensya na po ha. Yan po yung gusto ko lang i-discuss. Sa mga manglalasing, kung ang isang tao po ay naglalasing noon, hindi pa niya nalatagpuan ng ating Panginoong Jesus. So yun po yung buhay, ang tawag po din ng Bible ay manglalasing. Nabubuhay sa kasalanan. Yan po ang tawag po, nabubuhay sa kasalanan. Ngayon, ang Banal na Espiritu kumilos sa kanyang puso. Maaaring nakarinig po siya ng pangangaral. Sabihin natin general, hindi lang ng Seventh-day Adventist. Nakarinig siya ng aral ng born again, nakarinig siya ng aral ng Baptist, nakarinig siya ng aral ng Seventh-day Adventist. Sabihin natin na kilala niya ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ganung pananampalataya. Okay, nakapakinig siya ng mabuting balita. Tinanggap niya ang ating Panginoong Yesus. Ayan. Ang walang kapatawaran kasalanan, yung buhay niya nung wala pa ang ating Panginoong Yesus. Okay, yan ang kanyang gawain, manglalasing. Ngayon, tinanggap niya ang ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Alam niya na masama ang paglalasing dahil hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ginagawa niya, talagang lahat ng pamamaraan ginagawa niya para hindi siya mayaya ng kaniyang barkada, tumatanggi siya, o kaya naman ganyan. Ay isang araw natukso siya. Wala siyang magawa, nagka-problema siya, na-stress siya, nakapag-inom ulit. Okay, ang tawag po doon, nagkakasala na lang. Ayan, hindi na namumuhay sa kasalanan. Dahil ang tao may tendency talaga na magkasala. Ano po? May tendency talaga tayo magkasala. Pero sinasabi ng Biblia na kasalanan walang kapatawaran ay namumuhay sa kasalanan. Kumbaga, kung ako nga isang maglalasing noon, ako po yung pumupunta sa barkada, nagyayaya, pag may inuman, talagang pumupunta ako doon, umuupo ako, nakikitagay ako, hanggang sa malasing, umuuwi ng lasing. Kumbaga, yan po yung buhay natin noon. Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, iba na. Hindi na po ganon. Noon, tayo lumalapit sa mga barkada. Ngayon, tayo lumalayo na at yung kasalanan na ang lumalapit sa atin. Kumbaga, niyayaya tayo ng barkada, tinutokso tayo ng barkada, pero umiiwas tayo. Yung po yung tinatawag natin pagkakaiba sa makasalanan at nagkakasala. So dito po mga kaibigan, hindi palibasa nakagawa nito ng mga bagay na ito, hindi na maliligtas. Pwede pa rin po maligtas. Huwag lang mamumuhay sa mga kasalanan na binanggit po dito sa unang Korinto. Ayan, dapat po, dapat hindi natin ipapamuhay yung mga kasalanan na yan. Kundi, kung makagawa man tayo ng mga ganyang kasalanan, ay atin pong ihingi ng tawad sa atin pong Panginoon. Yun po ang pangalawa. Okay, ang pangatlo,
ito po ang tatlong bagay lang natin kung pag-aaralan sa walang kapatawarang kasalanan. Ang pangatlo, ang walang kapatawarang kasalanan ay pagtanggi sa banal na Espiritu na mamuhay sa katotohanan tinuro ni Jesus. Okay, ang ating Panginoong Jesus may tinuturong katotohanan. Pag nalaman natin ang katotohanan at hindi natin ginawa, yun po ay walang kapatawarang kasalanan. Dapat yung mga itinuturong katotohanan ng ating Panginoong Jesus, pagkatapos natin siyang tanggapin sa ating buhay, ay atin din pong susundin. Okay, kaya yung alam natin mabuti at hindi natin ginagawa, yun po ay talagang kasalanan din po sa banal na Espiritu. Ang sabi po dito, ito po yung pagpapaliwanag. Ano po? Kung ano ang pagkakaiba ng nagkakasala sa makasalanan. Okay, nagkakasala at makasalanan. Pag sinabi natin nagkakasala, nakakumit ka lang o nakagawa ka lang ng pagpatay. Nakapagnakaw ka lang, nakapagsinungaling ka lang, nakapag-adultery ka lang. Yan po yung tinatawag natin kasalanan sa Ama at sa anak ng tao at sa tao. Ano po? Sa Diyos at sa tao. Okay, pag sinabi natin kasalanan sa banal na Espiritu, yung walang kapatawarang kasalanan, ay patuloy na pagtanggi sa katotohanan, patuloy na paggawa ng kasalanan, patuloy na pagtanggi sa kalooban ng Diyos, at patuloy na pagtanggi na isuko ang sarili sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang walang kapatawarang kasalanan. Kaya madali naman natin maintindihan, ano po? Kaya kung gusto po natin mapatawad tayo ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan, gawin po natin ang mga bagay nito. Kabaliktaran ng mga bagay nito. Kung inutumit tayo noon, isurrender natin, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, ngayon, sa Bible po may aklat ng buhay at diyan itinatala yung mga taong naliligtas. Ang sabi ko dito, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumalduman o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi iyang lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay. So mga kaibigan at mga kapatid, ating pong sikapin sa tulong po ng banal na Espiritu, sa tulong po ng Diyos, na tayo po ay masulat yung ating pong buhay sa aklat ng buhay. At kapag tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag nating kasalanan, mga kasalanan na patuloy nating nagagawa, ang pinaka-safe na lugar pa rin na dapat po nating puntahan ay walang iba kundi ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Kung talaga tayo nakikita natin, sinisikap naman natin magbago, sinisikap naman natin maging mabuti sa ating kapwa, sinisikap naman natin masunod yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, pero nagkakasala pa rin tayo. Ang pinaka-safe na dapat po natin gawin at safe na lugar na pwede po natin puntahan ay umasa sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil yung biyaya ng Diyos mahiwaga yan sa lahat ng mga tumatanggap sa Kanya. Hindi po magiging mahiwaga ang biyaya ng Diyos kung wala tayo sa ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, kapag tayo po'y nasa biyaya ng Diyos, mahiwaga po yan. May mga inaasahan tayo, darating ang panahon na pagdating natin sa langit, may na-expect tayong mga tao na dapat ay wala doon kasi nakikita natin na iba yung ginagawa, iba yung gawain, iba yung ugali, pero makikita natin sa langit. Bakit? Dahil mahiwaga po ang biyaya ng Diyos. Hindi natin lubos maisip yan. Sa mundong ito, pwede tayong husgahan ang mga tao. Pwede tayong masgahan sa ating ginagawa. Kaya mas mabuti na tayo ay, ang ating buhay ay ating pong ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos, mahal niya tayo, no? Mahal niya tayo. At alam niya ang ating kalagayan bilang tao, alam niya na tayo mahina, alam niya na tayo ay madaling matukso, alam niya na tayo ay mahina sa mga kasalanan, alam niya na tayo ay maraming pagkukulang sa Kanya. Pero kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, yan po ay isang bagay na kung saan ay hindi malubos maisip ng tao kung paano nagpapatawad at nagmamahal ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po, sa John chapter 5 verse 16 and 17, may kasalanan, ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko, dalahin niya. Lahat ng kalikuhan ay kasalanan at may kasalanan hindi ikamamatay. So mga kaibigan,
mayroon daw pong, may binabanggit po ang banal na kasulatan na may kasalanang ikamamatayan. Ibig sabihin po nito, may kasalanang magdadala sa atin sa impyerno. Yan, yung kamatayan po, yung dalawang kamatayan, tinutukoy po dyan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan, okay, lahat ng kalikuan, kasalanan yan, automatic. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. At may kasalanang hindi makapagdadala sa tao papuntang impyerno. Ibig sabihin, meron po talaga tayong nagagawang kasalanan, pero yung kasalanan yun may kapatawaran. Ano po? Hindi makapagdadala sa tao patungo doon sa dagat-dagatan. Ano po? Ano yung kasalanan yun? Kasalanan hinihingi natin ng tawad, o kaya naman yung ating buhay ay isinuko natin sa ating Panginoong Yesus. Yung pagsuko natin ng ating buhay sa ating Panginoong Yesus, ito po ay pinakamagandang bagay na ating gagawin. Pinakamagandang bagay yan sapagkat yan ang kailangan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung isuko natin ang buhay sa Kanya. Ngayon, ang sabi po sa Apocalypse chapter 3 verse 5, ang magtagumpay ay darantang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po, dito po ay napakaganda ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung tayo daw ay magtatagumpay, yung pagtatagumpay po natin, hindi po sa ating sariling kakayanan. Lagi po natin i-consider na ipapasakop natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo o sa banal na Espiritu. Dahil kung tayo po magtatagumpay, darantang daw tayo ng mapuputing damit at hindi daw po papawiin yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Paano po ang dapat natin gawin para makamit po natin yan? Ang sabi po sa 2 Korinto, sa 6:2, ang sabi po dito, ngayon na ang panahon ka nais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So pag narinig natin na ang ating Panginoong Yesus ay nananawagan sa ating buhay, dapat po natin itong pakinggan. Huwag natin ipagpabukas, huwag natin ipagpasusunod na lang, sapagkat hindi po natin alam ang araw po ng bukas. At alam niyo po, marami po kaming karanasan. Kahit itong mga nakaraan lang, may mga tao na kung saan ay nagpapaliban, natanggapin ang ating Panginoong Yesus. Yung una niyang pagpapaliban, sa mga susunod ay pagpapaliban ulit. Darating ang panahon na talagang hindi na niya, wala na siyang desire, pagnanais na tanggapin at isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang ating Panginoong Yesus, kapag nananawagan sa atin, huwag na tayong mag-alinlangan. Ipag-pray agad natin sa Panginoon. Panginoon, tinatawagan niyo po ba kami? Tinatawagan niyo po ba na tanggapin po kayo sa pananampalatayang ito? Ipag-pray natin. Idalangin natin sa ating Panginoon. Dahil ang sabi dito, ang ating walang hanggang patutunguhan ay nakabatay sa mga pagpiling ating ginagawa ngayon. Kagaya po ng ating pong pinag-usapan ng nakaraan. Nabanggit niyo po kanina sa health lecture. Marami po tayong ginagawang desisyon. 35,000 araw-araw ang desisyon natin ginagawa. At lahat ng yon ay meron po tinatawag nating resulta at yung resulta nun ay depende sa desisyon natin ginawa. Kaya nga po dito, ang patutunguhan ng ating buhay ay nakabata, yung nakadepende sa ating pong pagpili, sa ating pong gagawin ngayon. Kaya kung meron po tayong desisyon na gagawin, kung meron man tayong pagpili na gagawin sa mga oras na ito ay walang iba kundi dapat ang tanggapin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Dahil pag ang ating Panginoong Yesus ay nasa ating buhay, may katiyakan na maaari po tayo magkaroon ng kaligtasan. So ang ating Panginoong Yesus ay nananawagan sa bawat isa sa atin, sa aming pong mga kaibigan, nananawagan ng ating Panginoong Yesus na siya ay ating pong papasukin sa ating buhay. Atin na pong hinihilingan ang maghahandog ng isang awitin bago po ako tuloy na magtapos. Ay maulang, manila-ulang, ika'y may suliranin at tuloy ang iibig. At sa'yo pangalaman.
po sa awit ay tayo kay Jesus manawagan. Ang ating Panginoong Jesus talaga siyang kailangan po natin sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang mga umawit po na yan ay mga bagong mananampalataya. Maliban kay Ate Jen, yan po ay sa tulong ng ating Panginoon, nang sila po'y kilusin ng Banal na Espiritu, ay kanila pong tinanggap ang panawagan ng ating Panginoon. Sila po'y nagpasakop sa ating Panginoong Jesus. Niisip ko paano kaya kung ang mga Adventist ay hindi nakarating sa lugar na yun? Ano kaya magiging buhay ng mga kabataan nito? Pero makikita natin ngayon, nang tanggapin nila ang ating Panginoong Jesus, ngayon nasa harapan natin sila, umaawit. Di naman masabi natin perfect ang kanilang pagkakaawit, pero at least nagpapagamit sila ng buhay sa ating pong Panginoon. Nakikita natin na dahil sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay nagiging makabuluhan yung kanilang buhay. Nagkakaroon po ito ng direksyon at higit sa lahat, mayroon pong pagbabago. So ngayon pong gabi, sa ating pong pagtatapos, hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo para po sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pag yung Panginoon ay narito, patuloy po na lumalapit sa inyo. Ama, amin pong napakinggan ang aral tungkol sa walang kapatawarang kasalanan. At mangyayari lamang ito, Panginoon, kung ang Banal na Espiritu ay hindi po namin susundin. Kung ang aming pong pamumuhay ay magiging taliwas sa kaniyang panukala at sa kanyang paanyaya sa bawat sa amin. Kaya ang aming dalangin po, Panginoon, tulungan kami na kung ano po ang panawagan ng Banal na Espiritu sa amin pong buhay at sa amin pong mga puso. Ito nawa po ang siyang mangyari. Ito nawa po ang siyang maghari. Sana, Panginoon, masunod po namin ito ng lubusan. Alam niyo po na wala po kaming kakayanan. Kaya nga po, ang Banal na Espiritu ay inyo pong ipinadala sa amin upang kami po ay tuluyang magbago, upang ang mga kasalanan ay hindi po namin magawa. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin itong inihiling. Nang sa ganon, aming pong maluwag na tatanggapin ang aming Panginoong Yesus sa aming pong mga puso. Na ito po ang magiging unang hakbang upang kami po ay makalakad sa panibagong buhay. At ang Banal na Espiritu ay patuloy niyo ipagkakaloob sa amin upang patuloy po namin matutunan at masunod ang mga katotohanan na ituturo po ng Banal na Espiritu. Tulungan po ang bawat isa, lalo na po ang aming po mga kaibigan, ang mga kabataan at mga bata na naririto, mga magulang. Sana, Panginoon, sa pakikinig nila ng inyo pong mga salita, ay mapagbulay-bulay nila at mapag-isipan ang mga bagay nito at nawa marinig nila sa pamagitan ng kanila pong mga puso na sila po ay kinikilos ng Banal na Espiritu na tanggapin ang aming Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Pagpapalain po sila at ang kanila pong mga mahal sa buhay. Ito po ang aming pong dalangin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.